3,000 na ang patay sa magnitude 7.7 na lindol sa Myanmar. Puspusan naman ang paghahanap sa mga residenteng natabunan ng guho. Narito ang Frontline News Abroad. Makalipas ang 100 oras o mahigit 4 na araw, natunton ang lalaking natrap sa gumuhong hotel sa Naypyidaw, Myanmar. Maingat siyang inilabas sa butas na yan, saka isinakay sa stretcher. Sa Mandalay naman, nagtulong-tulong ang mga residente na sagipin ng estudyanteng yan. Natabunan ng gumuhong paaralan ang kanyang katawan, bagamat nakalabas pa naman ang ulo. Nailigtas siya. Sama-sama namang ibinaba ng mga rescuer ang dalagitang yan mula sa gumuhong apartment building. 6 naman ang nasagip sa nag-collapse na The Great Wall Hotel. Ganitong eksena mula nang yanigin ng magnitude 7.7 ang Myanmar noong Biyernes. Puspusan ng mga rescuer, lalo't marami pa rin ang posibleng natabunan ng mga gusaling pinabagsak na lindol. Hindi alam kung ilan pa ang hinahanap, pero kabilang pa rin sa nawawala ang 4 na OFW sa nag-collapse na Sky Villa condominium. Nasa Myanmar na rin ang second batch ng Philippine Interagency Humanitarian Contingent na binubuo ng 47 personnel. Para naman sa mga Pilipinong nasa Myanmar na kailangan ng tulong, nasa inyong screen ang emergency contact number na maaaring tawagan. Ayon sa Junta Chief ng Myanmar, mahigit 2,700 na ang nasawi. Sa Bangkok, Thailand naman, maraming na-detect ang scanner mula sa gumuhong ginagawang gusali. Yun nga lang, wala na itong vital signs. Sa huling tala, 21 ang nasawi. Mahigit 70 naman ang patuloy na hinahanap. Karamihan dyan ay mga construction worker. Iniimbestigahan naman na ang umano'y substandard na mga material na ginamit sa gumuhong ginagawang gusali. Parehong bansa ang nasa ilalim pa rin ng state of emergency. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.